Good morning! Ito tayo sa Bike to Work Qatar. Ayan. Independence Day. Ayun. Ay. Ayan. Nahiya na ako. Sige na, tara na, ride na tayo. Good day mga kapadyak. Sa video na ito ay papakita natin kung paano magtipid ng lakas at ilaglag ang isa sa mga malalakas katunggali mo sa sprintan nang sa gayon is mabawasan sila. Dahil ang main goal natin is mauna sa pinakadulo. Panoorin nyo mga kapadyak hanggang dulo. This is Ewoks and you are watching Bike to Work Qatar. Bago ang lahat, shoutout muna natin ang ating mga kasamahan. Si Marwel, si Liam, si ML, Abdallah, Jebitan, Jonathan, Agent Herbs, Liam, Peter, Baldo, Ivan, at Jeffrey Carlos. At i-shoutout na rin natin si Derek Pitugo at Anton Hilario. At ang president namin si Ruel Reyes. Sa coach namin na hindi nakakarating, Arturo Mabag. At ayun nga po, simulan na po natin magtipid ng lakas. Dito lang tayo sa likuran. Maghanap po tayo ng matataguan natin na medyo malapad-lapad. Yan, kay Kuya Limar. Yan po natin simulan. Kung makikita nyo, maganda ang takbuhan namin. At talaga namang yung aking heart rate is hindi ganun kataas. Pag mga pababa ng takbuhan, e-aero po tayo. Gayahin natin si Kuya Limar. Ayun, tungong-tungo. At shoutout uli natin ang mga kaibigan ni Papa Limar, si Paps Clyde, si Jeff Sapanta, at si Tata Bansoy. At ayun nga po, i-maintain lang po natin ang heart rate natin na hindi tumataas. Para sa ganun is makatagal tayo sa mga halimbawa, magkaroon ng piga na mangyari, makakahabol at makakapag-react agad tayo ng maaga. At hanggang maaari po sana, huwag natin bigyan ng gap ang ating linya. Para sa ganun, mahila lang tayo nung nasa unahan natin. At saka, huwag po tayo mag-overlap o masyadong dikit sa gulungan kung tayo ay hindi pa sanay. Dahil napakaselang po ng road bike. Konting dikit mo lang sa gulong, maaari po kayong mag-cause ng accident. Yan, shoutout muna po tayo sa grupo dito sa Qatar. Ang El Padjakero, BPMQ, Chiklista, Kabayan Bikers, Crank Paddlers, Rasen Team, at ang bumubuo ng mga Mountain Bikers Club, ang UFMBQ at ang PRQ para sa mga road bikers na pinamumunuan ni Sir John Bolanos ang UFMBQ. Yan, i-maintain lang po natin ang ginagawa natin. Lagi po natin titingnan ang heart rate natin para malaman natin kung tayo ay napepersa ba o hindi, kung kaya natin. Since wala naman pong nag-a-attempt na mag-breakaway, dito lang muna tayo sa likod, manood tayo ng mga ginagawa nila. Basta tayo, mag-ipon lang tayo ng lakas. At huwag tayong makati ang puwet, nabas na lang sirit ng sirit na nagsasayang ng lakas, pero babagal, aabutan din mo ng peloton, wala din saysay. Pinapagod lang natin ang sarili natin. Kung nakikita nyo nga po ang heart rate ko, napakaganda po. 116, 117, 118, napakaganda po nyan. As in, easy ride lang po yan. At ang isa nga pong paalala natin, pag nasa peloton tayo or group ride, huwag po tayo maging malikot para hindi tayo makadamay ng iba. At tuwing ikaw ay gustong lumabas, pakaliwaman o pakanan, lagi ka magbibigay ng senyales. Yan, PCO daw sabi ni Peter. Kung nakikita nyo nga po, lahat ng ating rider is
matataas pa ang katawan dahil medyo patulak naman po ang hangin. Napakadali nito ngayon. Isa na rin po sa goal namin is marating ang dulo ng halos sabay-sabay ang grupo. Walang daglagan, bale magkakargahan na lang po kami siguro mga last 7 km or 5 km bago sa dulo. At magbalik na muna po tayo sa achievement ni Par ML, yang nasa harap natin sa parting kanan. Yan po ay isa sa mga champion dito sa Ram Race Grade C. First time niya sumali, champion agad, solo breakaway. At yan naman pong nakaberde, si Peter Talde. Sumali din po yan, pero medyo kulang po siya sa ensayo. Kaya ngayon nagbabatak siya, panay ang sweep indoor at saka outdoor, at least twice a week meron siyang long ride. Maganda po ang trangkuhan natin ngayon. Ang nagdadala is si Baldo. Nagulat po kami dahil ngayon lang uli nakapadyak yan after 3 months. Siya ang nagdadala ng grupo. Kaso pagdating sa ahon, hindi niya kaya, nalaglag siya. Yan nga po, isa sa mga sinasabi natin kapag fun ride lang din naman, sana huwag tayong maging malikot sa ating line para makaiwas tayo sa mga disgrasya. Yung huwag po tayo masyadong agresibo o magbigay tayo lagi ng senyales. At huwag tayo magsiyan ng lakas. Katulad nyan, halimbawa, ganito pong gagawin natin. Bibilis tayo, tapos babagal tayo, babag din naman tayo sa likod, hindi yata po maganda. Yan naman po ay hindi bawal. Yan naman po ay para sa akin lang, para sa safety ng karamihan. At kung matatanong nyo nga po pala kung saan tong lugar namin, dito po yan sa Qatar, Middle East. Ang klima rito ay napakainit, malakas ang hangin, at humid. Kaya siguraduhin natin sa tuwing tayo ay maglo-long ride, lagi tayo magdadala ng tubig. Hanggang 2 o 3 para makaiwas tayo sa dehydration. Yan, shoutout muna po tayo sa lahat ng mga nanonood. Kung maaari, paki-like and subscribe. Pa-share na rin po, malaking tulong po yan para sa amin. Shoutout muna po tayo kay Jeffrey Carlos. Yan, nasa kaliwa natin. First time niyang sumama sa grupo. At bago lang din talaga siya nagpapadyak. Kasama siya ni Derek Pitogo na isa sa mga champion natin dito sa MTB. At sa tingin ko, lalakas din to si Jeffrey Carlos dahil bukod sa masipag, talagang matyaga rin naman siyang nakikihabol at competitive siya. At sakto, pabor na pabor para sa akin dahil malaking tao yan. Siguro may 5'9" ang height yan or 5'10". Ang sarap taguan. Yan, nakikita ko na po ang isa kong kaibigan, si Marvel. Si Marvel, napakasipag na rider po niyan. Dati, kung hindi nyo matatanong, nung MTB pa lang yan, nakikipagsabahay na talaga sa amin yan. Kahit road bike ang dala namin. Siyempre, naka-mountain bike siya, nahihirapan siya sabay sa amin. Ngayon, naengganyo siya ng coach art namin na bumili ng road bike para makasabay siya. Si Marvel po, isa sa mga inaabangan namin sa susunod na season kung may season pa after ng pandemic. Isa po sa mga inaabangan sa Class C. Kasama niya si Brother Abdallah, sila Jimmy, sila Angelo, at iba pa namin mga siklista sa grupo ng Bike to Work. At shoutout muna po natin si Brother Abdallah, yung nasa parting kanan ko. Isa po sa mga champion dito yan ng age category. Isa sa mga lalawak sa Class C next season.
Kung nakikita nyo po, medyo parang bumibilis na ang takbuhan. Nagkakargahan na. Umaabot na ng 146 ang aking heart rate. At yung takbuhan namin parang di na bumababa ng 40. Medyo tumatalab na rin sa akin. Kung ako nga na nasa likod, nasasaktan, siguro lalo na yung nasa unahan. At yung nasa kaliwa naman po na harap ko, nakapula, bike to work jersey, si Agent Herbs. Masipag din yan. Ginawa rin almusal tanghalian ng bike lane. At yan si Papa Limar. Limar, kaway-kaway naman dyan, sexy lady. Yan, bumaba na po si Carlos kasi mabigat na sa kanya. Umayaw na siya. Hindi na niya kaya. Balak na siguro niyang intayin si Baldo para magsabay-sabay na sila, pati si Ivan. Mga nahulog na silang tatlo. Huwag po natin bibigyan ng gap ang ating nasa unahan para hindi tayo mahirapan. Katulad yan, naghahabol tayo, mahihirapan tayo. Bali parang malalastiko tayo. Katulad po niya, nakikita niyo si Marvel, nahihirapan na rin siya. Nasasaktan yan kasi medyo malayo ang distansya niya sa nasa unahan niya. Dapat medyo dikit-dikit pa niya ng konti nang sa ganun makasave siya ng energy. Siguro, isa na rin po sa mga rason, ayaw ko na lang sabihin, sikreto na lang natin, kagagaling lang din kasi sa aksidente ni Marvel. Baka ako, natatakot siyang dumikit ng dumikit. Kapag po kasi ganyan ang gagawin natin, hindi ka didikit sa nasa unahan mo, parang ikaw na rin po ang nagtatrabaho. Hinihila mo lang yung nasa likod mo. Malalaspag ka ng malalaspag. Yan. At si Kuya Limar nyo naman, yan, nag-i-aero na siya. Kahit na medyo nahihirapan siya, pero pinipilit niya mag-aero para mas madali para sa kanya. At siya nga pala, bago ang wheelset niyan, kaya ang sipag. Shout out, Kuya Limar. Yan, nagpapalit trunk ko na po. Kaya parang medyo bumaba yung kargahan. Kanina, hindi bumaba ng 40. Kaya palang taas, si Liam ang nagdadala, isa sa mga champion. At saka si Brother Jonathan. Si Jonathan, katulad din ni Marvel, medyo masama pa rin ang pakiramdam. Nagpapakondisyon lang. Ayaw tumigil sa pagpadyak. Kagagaling lang din sa aksidente niyan. Masakit pa ang balikat. Nabalian. Balik tanaw muna tayo sa mga achievement ni Jonathan. Si Jonathan, nag-champion din yan sa MTV Events Race. Ewan ko kung anong kategory ang napanalunan niya, pero nanalo yan isa sa mga champion. At sa road bike naman, mixed nationality, laging nasa podium din yan sa Class C. Sa susunod na season, Class B na yan, pati si Liam. Kaya gano'n naman kadeterminadong mag-ensayo yan. Kahit na masama ang pakiramdam, hindi titigil dahil may pinaghahanda next season. Okay, shoutout muna ulit tayo para sa mga Lucinahin, Tayabasin, Lokbanin at sa Quezon Cyclist. Yan po, taga Quezon po tayo, Lucinahin. Ikwento ko na rin po sa inyo, isang beses pa lang ako nakakapadyak dyan nung nagbakasyon ako. Grabe pala yung ahon dyan sa sigsag. Halos sumabog ang aking luha, ang taas, pati dun sa mauban. Hindi ko kaya, pero sana maulit. Marami pa nga akong gustong puntahan para padyakan dyan sa Pilipinas. Ang problema, kapos ako sa araw ng aking bakasyon. Pero sana sa susunod makapadyak ako, makasama yung mga lodi dyan. At yun nga po, yung ating goal. Medyo maganda yung nangyayari sa goal natin dahil hindi tumataas ang heart rate natin. Panatilihin lang natin sa 120 to 145. Yan, hindi po tayo daspag. Meron tayong sapat na lakas para sa pandulo. Nagsisibaba po, parang nagtitipid na rin sila ng lakas dahil medyo malapit na rin yung finish line. Yan si JB, Bossing, bababa na yan. Nakakaramdam na siguro ng pananakit ng hita. At saka si Agent Herbs na napakasipag. Susubukan natin kung sasama pa siya sa susunod na Biyernes para mabatak siya ng gusto at makasaya rin siya sa mga susunod na event.
At yun nga po mga bossing, nakikita nyo naman kung sino ang nagdadala ng trangkuhan. Si ML at si Abdallah. Sila lang po ang nagpapalitan ng trangko, pati si Jonathan, si Liam. Ako, hindi ko kayang sumubay sa kanila ng trangkuhan. Mauubos po ako. At shoutout nga pala sa bagong helmet ni Liam. Liam, Lodi, grabe ka rin makapamili ha. Pero tama po yan. Kailangan natin mag-invest ng napakagandang helmet, matibay, para sa ating kasiguruhan. At parang nagkakaroon na naman po ng kargahan. Medyo lumalayo ang distansya ni Liam, so kailangan niyang idikit yan. Nang sa ganun, hindi kami mahirapan, lalo na kapag mayroong kumarga sa harapan. Kasi magiging doble ang pagod niya. Ang haba din po ng dalahan ni ML. Grabe rin pumiga. Ako nakikibuntot lang, pero ayan yung heart rate ko na inaalagaan. Umaabot na rin ng 150. Ang takbo namin 40. Siguro isa na rin po sa mga rason yung aking cadence is masyadong mabilis. Shoutout muna pala ulit tayo sa admin ng Filipino Bikers Group, kay Ma'am Kimi at saka kay La Gracia, mga lagi nag-a-approve ng aking request. Salamat po. At yan nga po, nagbigay na ng sinyales si Brother ML na bababa na silang dalawa ni Abdallah at magpapahinga. Nang sa ganun, mabigyan na pagkakataon si Marwel at saka si Limar na makapagtrangko din at makapagpakitang gilas din. At napakatindi rin po ng pinapamalas ni Limar at saka ni Marwel dahil yung kanilang pacing is consistent. Napagandang takbuhan po niyan, hindi bumababa ng 38. So humihila rin talaga sila. Hindi lang bastang hila, napakahaba po ng dalahan nila. Mataas din ang kanilang adrenaline. Hindi katulad ko, tamang kapit lang po ako. Simula't simula hanggang matapos, hindi ako nagtrangko, isang beses lang yata. Kasi ang ating goal, mag-ipon ng lakas at mauna sa kaduluhan. Pero wag niyo pong gagayahin yun. Akin-akin lang yun. Dahil kapag ginaya nyo yan at hindi nyo kagrupo, mapapagalitan kayo, maaaring hindi na kayo pasamahin kahit kailan. Grabe talaga po ang dala ng dalawa. At ayan, si Kuya Limar nyo, bumaba na. Kaso si Marvel, ginaganahan siya ng gusto. Ayaw niyang bumaba. So, ang katapat niya ngayon, si Agent Herbs. Dalawa na sila. Ewan ko lang kung hanggang saan tatagal si Marvel. Medyo mahaba na rin yung dalahan niya. Pinapakitaan kami ng galawan. Wheelset na lang daw ang kulang niya. At ayan nga po, bumaba na rin siya. Nakaramdam na rin siguro ng konting aray. Kaya kailangan niya magpenga. Tama rin yung ginawa ni Liam na hindi siya kumarga para hindi malagdag si Marvel. Medyo malayo-layo pa rin po ang ating dulo. Siguro nasa 7 kilometers. Kaya dapat wag tayong masyadong aggressive. Lalo wag tayong mag-solo breakaway. Pwede naman tayo mag-breakaway kung talagang kayang-kaya natin. Pero yung ganaring grupo, yung peloton natin is solido, wag natin gagawin. Aabutan at aabutan tayo. At ayun nga po, kumakarga na si Liam. Naiwan na yung katapat niya. Ito po yung isa sa mga sinasabi ko. Kumakarga pa lang si Liam, bumanat na si ML, pero akala ko breakaway ang gagawin niya. Hindi pala, hihila lang din. Sana inintay na lang niya si Liam. Yun naman po yung akin lang. Pero maganda ang hilahan. Kita niyo naman po, umaabot ng 46 yung hila niya. Kahit ako, kapit lang ako, sabog-sabog din ako. 172, 173. Masakit na ang puso ko niyan. Ang lupit niyang humila. Ang lakas ng puso niya at saka ng hita niya. Yan, pinalitan ni Liam, kumakarga pa. Pataas ng pataas po ang speed namin. Ako na ang pangalawa na wala naman sa bala ko ang magtrangko, kumapit lang para mag-ipon ng lakas. Pero napilitan na rin akong humarap dahil wala na akong ibang choice. So abangan nyo ang gagawin ko.
Hindi naman po ako pwedeng mag-breakaway dahil medyo malayo pa yan. Kapag nag-breakaway ako, aabutan din ako. So, ayan nga po, papalit ako sa kanya. Pero, hindi ako bababad ng gusto dahil alam ko, malalaspag ako. Mataas na po ang heart rate ko. Bababa rin ako agad-agad. Siguro mga 5 seconds na ako trangko or 6 seconds. So, hayaan na natin sa iba yan. Yan, bumaba na po tayo sa likod. Ang pinangunahan ni Peter, sinundan uli ni Brother ML. Tapos si Liam, si Bossing, at saka si Brother Abdallah, at saka si Brother Jonathan. Doon na po tayo sa likod nila. Hindi ko na alam kung nasa na si Marwell. Baka nalaglag na rin siya dahil nagkaroon ng kargahan. At ayan nga po, nagkakaroon na ng kargahan na hindi natin alam. Since nasa pinakalikod tayo, hindi natin alam ang nangyayari sa unahan. Nagkasabog-sabog. Ngayon, nagkaroon po ng gap. Si Liam, malayo ng distansya. Nag-jump lang po si Abdallah na dapat dinikitan kagad ni ML. Ngayon, nahihirapan na po kami dahil bukang-buka na, malayo na distansya. Malakas na rin ang hangin yan pasalubong sa amin. So, naging dalawang grupo kami. Hinahabol ngayon ni ML, si Liam at saka si Abdallah. Tayo, hindi naman tayo pwedeng mag-jump. So, tago-tago lang tayo. Buntot lang tayo ng buntot. Hintayin po natin ang mangyayari. Bago po tayo lumabas, kailangan mayroon pang ibang humila bukod sa dalawang ito dahil pag tayo ang nauna, wala, malalaspag tayo, hindi tayo makaka-sprint. Pero medyo mabigat na rin kasi ang hita ni ML kasi kanina pa siya babad ng babad sa unahan. Puro siya trangko at saka kargahan ng ginagawa niya. So hindi ko alam kung kaya pa rin niyang humabol. Sa tingin ko hindi na kasi ang tulin ng dalawa eh. Mabuti na lang nagkaroon tayo ng tsansa. Si Peter biglang lumabas. So, sa kanya tayo bumuntot ngayon. Magduduping tayo para hindi tayo laspag na laspag. Pero 173 mataas na rin ang heart rate ko. Buntot-buntot lang tayo. Yan. Nagkaroon tayo ng pagkakataon dahil nagbinor siya. Mag-jump na tayo. Ito yung gamitin natin yung ating lakas. Dahil yun ang ating pinaghahandaan. Pero, bigo pa rin tayo dyan. Nakakala ko ako ang mauuna. Meron pa rin palang mauuna sa akin. Mission failed po tayo ngayon. Bawi na lang po ulit tayo sa susunod na linggo. Abangan ang mga susunod na kabanata. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakiusap, mag-subscribe na po kayo, i-like at i-share ang video na ito para sa mga susunod na video. Salamat po!